Ito ay THAAD, at mahalagang ginagawa nito ang mga missile ng Iran sa kaunti pa kaysa sa mga pea-shooter. Salamat sa top-secret na sistema ng armas na inilipat ng US sa Israel, tinitiyak ng US na maaalis nito ang halos anumang bagay na sinusubukang paputukan ng Iran. Ngunit hindi lang iyon. Bilang karagdagan sa THAAD, inilagay ng US ang buong hanay ng mga sistema ng pagtatanggol sa hangin nito sa Israel. Dahil dito, niluto ang Iran. Narito kung bakit. Noong kalagitnaan ng Oktubre, kinumpirma ng kagawaran ng depensa ng Estados Unidos na ang Estados Unidos ay nagde-deploy ng Terminal High Altitude Area Defense THAAD system sa Israel, isang hakbang na direktang dumating bilang tugon sa hindi pa naganap na pag-atake ng missile noong Oktubre 1 na inilunsad ng Iran laban sa Israel. Ang desisyon na magpadala ng THAAD ay hindi isang maliit na pagsasaayos sa tulong militar ng US. Ito ay kumakatawan sa isang malaking pagtaas sa parehong antas ng suporta sa pagtatanggol na nais ibigay ng Washington at ang kaseryosohan kung saan tinitingnan nito ang umuusbong na tanawin ng pagbabanta sa gitnang silangan. Sa pamamagitan ng pagpapakilala sa isa sa pinaka-advanced na air at missile defense system ng US. Army sa labanan, epektibong ipinapahiwatig ng Washington na ang sitwasyon ay pumasok sa bago at mas mapanganib na yugto. Ngunit ano nga ba ang THAAD? At bakit napakahalaga nito sa kontekstong ito? Unang pumasok sa operational service noong huling bahagi ng 1990s, ang THAAD system ay particular na idinisenyo upang labanan ang ilan sa mga pinakasophistikadong banta ng ballistic missile sa mundo. Hindi tulad ng mga mas lumang missile defense system na karaniwang nagtatarget ng mga papasok na banta sa kanilang terminal descent phase malapit sa lupa, ang THAAD ay humarang sa mga missile sa mas matataas na altitude, sa itaas na atmosfera at maging sa labas lamang ng kapaligiran ng Earth, depende sa trajectory. Sinisira ng teknolohiyang hit-to-kill na ito ang mga papasok na warhead sa pamamagitan ng direktang epekto sa napakataas na bilis na inaalis ang pangangailangan para sa mga paputok na warhead sa mga interceptor mismo. Ang resulta ay isang malinis, lubos na tumpak na kakayahan sa pagtatanggol na nagpapaliit ng collateral na pinsala. Ang kadaliang kumilos ng THAAD ay isa pang tumutukoy na katangian. Hindi tulad ng mga nakapirming pag-install ng missile defense, ang baterya ng THAAD ay maaring mabilis na i-deploy at muling iposisyon upang tumugon sa mga nagbabagong pagbabanta. Binubuo ang sistem ng ilang pangunahing bahagi, isang malakas na X-band radar na may kakayahang sumubaybay at magdiskrimina ng maramihang mga papasok na banta sa mahabang hanay, isang command at control center para sa pamamahala ng labanan, at maramihang launcher na sasakyan na nilagyan ng mga interceptor. Ang portability na ito ay nangangahulugan na ang sistema ay maaring iposisyon ng eksakto kung saan ito pinakakailangan, isang critical na kalamangan sa kasalukuyang sitwasyon ng Israel, kung saan ang banta ay maaaring lumabas mula sa maraming direksyon, kabilang ang mula sa Iranian Missile Forces, Hezbollah sa Lebanon, at potential na iba pang mga kaaway na aktor sa rehiyon. Ang deployment ng THAAD sa Israel ay dapat ding maunawaan sa loob ng mas malaking geopolitical at militar na konteksto. Ang pag-atake ng Iranian noong Oktubre 1 ay minarkahan ang isang watershed moment sa hidwaan na nagpapakita ng pagpayag ng Tehran na makisali sa direktang aksyong militar laban sa Israel gamit ang malayuan, mataas na katumpakan ng mga armas. Ito ay hindi isang proxy strike na isinagawa ng isang kaalyadong grupo ng milisya, ngunit isang direktang operasyon ng Iran. Isang pagtaas na makabuluhang nagpapataas ng mga pusta. Bilang tugon, hindi lamang muling pinagtitibay ng Estados Unidos ang pangako nitong ipagtanggol ang Israel, kundi nilinaw din sa Iran at iba pang potensyal na kalaban na ang advanced na teknolohiyang depensiba ng Amerika ay isasama sa kalasag ng Israel. Mula sa isang madiskarteng pananaw, ang THAAD ay nagbibigay ng maraming benepisyo. Una, pinalalawak nito ang hanay ng mga banta ng missile na maaaring kontrahin ng Israel. Ang kasalukuyang arkitektura ng pagtatanggol sa hangin ng Israel, lalo na ang Iron Dome, David's Sling, at ang mga sistema ng Arrow, ay isa na sa mga pinakasopistikado sa mundo. Gayunpaman, ang bawat sistema ay idinisenyo para sa mga particular na profile ng pagbabanta. Iron Dome para sa mga short-range na rocket at artillery shell, David's Sling para sa medium-range na mga banta, at Arrow para sa long-range ballistic missiles. Kinukumpleto ito ng THAAD sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang layer ng high-altitude defense, particular na kapakipakinabang laban sa mga intermediate at intercontinental range ballistic missiles na maaring armado ng mga advanced na warhead o decoy. Ang layered na architecture ng pagtatanggol na ito ay lubos na nagpapabuti sa posibilidad ng pagharang ng isang missile bago ito makarating sa Israeli airspace. Pangalawa, ang presensya ng THAAD ay isang pampulitikang senyales dahil ito ay isang asset ng militar. Sa pamamagitan ng paglalagay ng mga tauhan ng US at high-value defense technology sa Israel,
Epektibong inilalagay ng Washington ang sarili nitong mga mapagkukunan at kredibilidad ng militar sa frontline. Anumang pag-atake sa Israel na nagbabanta sa mga site ng THAAD ay maaari ding ituring na direktang pag-atake sa mga puwersa ng US na posibleng mag-trigger ng mas malawak pang tugon ng militar ng Amerika. Ang paraan na ito ng tripwire na pagpigil ay ginamit ng US sa ibang bahagi ng mundo, lalo na sa Europa at Korean Peninsula, upang bigyang diin ang pangako nito sa Allied defense. Pangatlo, ang deployment ay nag-aalok ng mahahalagang pakinabang sa pagpapatakbo para sa mismong militar ng US. Ang pagpapatakbo ng THAAD sa Israel ay nagbibigay ng real-world na data sa pagganap ng system sa isang aktibong kapaligiran ng pagbabanta. Ang rehiyon ng Eastern Mediterranean ay isang komplikadong teatro na may maraming radar signature, mga hamon sa pakikidigma sa elektroniko, at iba't ibang teknolohiya ng missile sa paglalaro. Ang bawat pakikipag-ugnayan, kahit na na-simulate o naharang bago ang epekto, ay bumubuo ng mahalagang katalinuhan na maaaring magamit upang pinuhin ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng missile ng US. Sa buong mundo, gayunpaman, ang paglipat ay hindi walang mga panganib at implication nito. Mula sa pananaw ng Tehran, ang pagdating ng THAAD ay makikita bilang isang nakakapukaw na pagtaas na nagmumungkahi na ang Washington ay naghahanda para sa posibilidad ng isang mas malaki at mas matagal na salungatan. Maaring tumugon ang Iran sa pamamagitan ng pagpapabilis ng sarili nitong mga programa sa pagpapaunlad ng missile, pagsasagawa ng mga karagdagang pagsubok o paggamit ng mga regional proxy nito upang itarget ang mga asset ng US. Sa katulad na paraan, ang Hezbollah, yung pinakakakayahang proxy ng Iran sa rehiyon, ay maaring bigyang kahulugan ang deployment bilang ebidensya ng mas malalim na kooperasyong militar ng US-Israeli at ayusin ang diskarte nito ng naaayon na posibleng humantong sa mga bagong confrontation sa hilagang hangganan ng Israel. Mayroon ding pagsasaalang-alang kung paano nakikita ng ibang mga rehiyonal na kapangyarihan ang hakbang, ang matestadong Gulf Arab, na marami sa mga ito ay may sariling komplikadong mga relasyon sa parehong Washington at Tehran, ay babantayan ng mabuti. Maring makita ng ilan ang pag-deploy bilang isang pagkakataon upang palakasin ang coordination sa seguridad sa US. Habang ang iba ay maaring natatakot na ito ay magpapaningas ng mga tensyon at masisira ang marupok na balanseng rehiyon. Sa conclusion, ang kalagitnaan ng Oktubre na pag-deploy ng THAAD sa Israel bilang tugon sa hindi pa naganap na pag-atake ng missile noong Oktubre 1 ng Iran ay isang milestone na kaganapan sa patuloy na labanan. Ito ay nagpapahiwatig ng pagbabago tungo sa mas mataas na stake na pakikipag-ugnayan ng militar. Isinasama ang isa sa mga pinaka-advanced na missile defense system sa mundo sa kakilakilabot na network ng depensa ng Israel at nagpapadala ng malakas na mensahe ng pagpigil sa Iran at sinumang aktor na isinasaalang-alang ang direktang pagsalakay. Ang kadaliang kumilos, mataas na altitude interception na kakayahan ng THAAD, at pagsasama sa isang layered na arkitektura ng depensa ay kapansin-pansing nagpapahusay sa kakayahan ng Israel na ipagtanggol ang sarili laban sa ilan sa mga pinaka-advanced na banta ng missile na umiiral. Higit pa sa isang tactical na pagsasaayos, ang hakbang na ito ay sumasalamin sa isang mas malawak na estratehikong pangako ng Estados Unidos upang matiyak na ang kaalyado nito ay maaaring makatiis at hadlangan ang susunod na yugto ng isang lalong mapanganib na paghaharap sa rehiyon. Ang THAAD ay isang hindi kapani-paniwalang mahal, ngunit makapangyarihang sistema sa halagang humigit kumulang $1 billion bawat baterya. Kahit na ang bawat missile ay nagkakahalaga ng isang cool na 15 million bawat shot, ang dahilan para sa mata-popping na gastos ay ang lahat ng nauugnay na kagamitan sa paligid nito. Ito ay dahil ang THAAD ay higit pa sa pribadong Schmuckatelli na gumagamit ng ilang Kentucky windage at isang panalangin upang tanggalin ang mga missile sa kalangitan. Sa halip, ang THAAD ay talagang binubuo ng 4 na pangunahing bahagi. Ang una sa mga ito ay ang paglulunsad ng sasakyan. Katulad ng karamihan sa mga 4x4 heavy truck na makikita mo sa isang murang 80s war movie, ang mga drivable Hollywood clichés na ito ay naglalaman ng launcher na maaring magkasya ng hanggang 8 interceptor missiles bawat isa. Ang bawat baterya ng THAAD, kung saan merong 7 kabuuang nasa serbisyo, ay may 6 sa mga launcher na ito para sa kabuuang 48 missiles bawat baterya. Ngunit habang ang launch vehicle mismo ay hindi gaanong naiiba kaysa sa karamihan ng iba pang mga launch vehicle na ginagamit para sa mobile air defense at iba pang mga militar, ang magic ay nagsisimulang mangyari kapag tiningnan mo ang mga radar. Ang THAAD ay nagsasama ng isang napakataas na dalas ng radar na tinatawag na INTPI-2. Sa kakayahang subaybayan ang mga missile hanggang 3,000 kilometro ang layo, walang kahit isang lugar sa Iran kung saan maaaring maglunsad ng missile ang mga Iranian at hindi ito nakikita ng THAAD. Ngunit hindi yun ang pinakamagandang bahagi ng INTP-2 radar. Ang radar ay may 2 mode ng operation, forward-based na mode at terminal mode.
Sa panahon ng forward-based mode, susubaybayan ng THAAD ang banta habang umaalis ito sa lupa, dadaan sa boost phase nito kung saan patuloy itong umaakyat, at pagkatapos ay susubaybayan ito sa mid-course phase nito kung saan nagpapatuloy ang missile sa tuwid na landas patungo sa target nito. Kapag naabot na nito ang kanyang apogee, ang pinakamataas na punto sa paglipad nito, ang missile ay lumiliko patungo sa lupa at magsisimula sa terminal phase nito patungo sa target. Mahalagang tandaan na depende sa missile, ang apogee nito ay maaring literal na nasa malapit sa lupa orbit bago bumaba. Ito ay gumagawa ng dalawang bagay. Una, pinapataas nito ang kinetic energy at, sa pamamagitan ng extension, ang pinsala mula sa pagsabog nito, pati na rin ang pagtaas ng bilis nito ng malaki. At kung nakaputok ka na ng baril dati, malalaman mo na ang pagbaril ng mabilis na gumagalaw na target ay mas mahirap kaysa sa mas mabagal na gumagalaw. Dito pumapasok ang terminal mode ng radar. Sa panahon ng terminal phase ng isang missile path, ito ang pinakamabilis na gumagalaw at ang pinakamahirap na bumaril dahil wala ring masyadong oras sa puntong ito. Ang ANTPY-2 radar ay may humigit kumulang 25,000 individual na antena, bawat sumasabog na radiation sa hindi kapani-paniwalang mataas na dalas. Ang radar ng THAAD ay gumagana sa X-band spectrum sa dalas na 8 hanggang 12 GHz. Ang 1 GHz ay nangangahulugang dalas ng 1 bilyong alon sa bawat segundo, na nangangahulugan na sa bawat segundo na gumagana ang radar, naglalabas ito ng hindi bababa sa 20 trillion waveform sa atmosfera. Sa napakaraming data na lumalabas at bumabalik sa bawat segundo, ang THAAD ay may napakahusay na sentro ng pagkontrol ng sunog upang mahawakan ang lahat ng ito. Bilang bahagi ng Fire Control Center nito, ang bawat baterya ng THAAD ay may dalawang Tactical Operation Station para magproseso ng data, isang Launch Control System para pamahalaan ang mga interceptor fire, at isang Station Support Group na nilagyan ng mga sasakyan na nilayon para sa paghawak ng mga cable, kagamitan sa communication, at data link para i-connecta ang baterya sa loob ng mas malaking air defense network. Habang bumabalik ang radar sa radar, binibigyang kahulugan ng Fire Control Center ang data na ito sa pamamagitan ng pagpapakita nito at pag-uuri ng impormasyon upang matulungan ang mga operator na makilala ang pagitan ng sibilyan at militar na sasakyang panghimpapawid, drone, at missiles. Kung may nakitang missile ang system, maaring sabihin ng mga operator sa mga computer na bumuo ng mga solution sa pagkontrol ng sunog na inilalagay sa mga missiles bago magpaputok. At dito talaga namumukod tangi ang THAAD. Ang bawat interceptor missile ay humigit kumulang 18 talampakan ng haba at tumitimbang ng humigit kumulang 1,300 pounds. Gayunpaman, karamihan sa bigat ay rocket fuel dahil ang missile ang pinakamalapit na bagay sa bilis ng Mach Jesus sa Earth. Dahil habang patungo ito sa target, ito ay gumagalaw ng 8 beses sa bilis ng tunog. Habang isinasara nito ang target, ginagamit ng interceptor ang sarili nitong onboard radar upang aktibong iskan ang banta at itama ang kurso nito kung kinakailangan. Gayunpaman, ang susunod na gagawin nito ay literal na lumalabas sa isang sci-fi na pelikula. Habang papalapit ito sa pagbabanta, hindi sumasabog ang interceptor. Naku! Humiwalay ang interceptor body sa tinatawag na kill vehicle. Nakalagay sa nose cone ng missile, kapag malapit na ito sa banta, hihiwalay ito sa sarili at literal na papasok tulad ni John Cena at hahampasin ito mula sa langit gamit ang skin-to-skin contact. Kaya, bukod sa ganap na nakakabaliw na paraan ng missile na ito ay nagpapababa ng mga pagbabanta, bakit mahalaga ito para sa Israel? Noong ika-1 ng Oktubre, 2024, muling gumawa ng kasaysayan ng Iran. Sa araw na yon, nagpaputok sila ng humigit kumulang 180 ballistic missiles. Bagamat ang sasakyang panghimpapawid ng U.S., British at Jordanian, kasama ang dalawang destroyer ng U.S., ay nakapagpabagsak ng humigit kumulang 20 missiles bago sila pumasok sa airspace ng Israel. Ang karamihan sa mga missiles na ito ay nagawa itong makipaglaban sa mga panlaban sa hangin ng Israel. Bagamat nagawa ng Israel na mabaril ang marami sa kanila, ang pag-atake noong Oktubre 1 ay mas epektibo kaysa sa kanilang huling pag-atake noong Abril. Bagamat nagpapatuloy ang fog ng digmaan, ang pampublikong magagamit ng mga satellite image ay nagpapakita ng hindi bababa sa 32 missile strikes sa isang pangunahing airbase na naglalaman ng mga F-35, ilang mga hit sa isa pang airbase, at isang malapit direktang pagtama sa isang gusali na di umano ay nagho-host ng mga tauhan ng Mossad, bilang karagdagan sa ilang mga near-miss sa iba pang mga target ng militar. Mula sa simula hanggang sa katapusan, ang mga missile na ito ay tumagal ng isang average ng humigit kumulang 12 minuto upang maabot ang Israeli airspace bago nakipag-ugnayan. Ngunit bakit ang pag-atake na ito ay naging mas mahusay para sa Iran sa pagkakataong ito? Ang isa sa mga pangunahing kadahilanan ay ang paglipat sa pangunahing mga ballistic missiles. Habang ang pag-atake noong Abril ay mas malaki,
na may humigit kumulang 300 kabuang projectiles na inilunsad, kabilang dito ang humigit kumulang 120 ballistic missiles at 30 cruise missiles, at ang natitira ay mga armadong drone. Dahil sa kung gaano kabagal ang paggalaw ng mga drone kumpara sa mga missile, ang Israel ay nagkaroon ng humigit kumulang 8 oras ng advanced na babala bago sila aktwal na gumawa ng anumang mga banta. Sa pamamagitan ng paglipat sa mga mabilis na gumagalaw na missile lamang, kabilang ang dapat na combat debut ng sikat na hypersonic na Fatah-2 missile, ang mga tropang Israeli ay nahuli sa kawalan. Ang pangalawang dahilan ay sinamantala ng Iran ang isang critical na kakulangan sa network ng pagtatanggol sa hangin ng IDF. Bagamat ang Israel ay may malalim na depensa kasama ang umiiral nitong air defense architecture sa pagitan ng Iron Dome, David's Sling at Arrow, merong isang kahinaan. Salamat sa mga system tulad ng Arrow, maaaring atakehin ng Israel ang mga banta mula sa higit sa 2,000 kilometro ang layo at sa hindi kapanipaniwalang matataas na lugar. Gayunpaman, tulad ng pinatunayan ng huling pag-atake laban sa Israel, mahina ang mga air defense ng Israel laban sa mga high-diving ballistic missiles habang papasok sila sa kanilang terminal phase. Bagamat ang THAAD ay may average na hanay na humigit kumulang 150 hanggang 200 kilometro, ang kakayahan nitong bumaril ng mga target sa taas na hanggang 150 kilometro, na literal na nasa kalawakan, ay ginagawa itong game changer para sa paglaban ng Israel laban sa Iran. Ginagamit ng mga missile tulad ng Fatah-2 at Kahibashayka ng high-diving terminal phase na ito na idinisenyo upang talunin ang mga air search radar. Isinasaksak ng THAAD ang isang butas sa critical na puwang na ito. Sa pamamagitan ng kakayahang hampasin ang mga target hanggang sa kalawakan, mayroon na ngayong depensa ang Israel laban sa kahit na ang pinaka-advanced na banta ng Iran. Ngunit hindi lamang ito ang tulong na ibinigay ng Amerika sa Israel na magpapaisip sa Iran tungkol sa muling pag-atake. Sa paggawa ng video na ito, mayroong 2 buong career strike group at isang amphibious ready na grupo na umuusok sa tubig ng silangang Mediterranean, Red Sea at Arabian Gulf. Sa kabuuan, ang mga barkong ito ay katumbas ng halos 300,000 tonelada na handang magbigay ng kalayaan anumang oras, kahit saan ang Iran ay nagpasya na alamin. Ang pinakamalaking pag-aalala ng Iran kung susubukan nitong maglunsad ng isa, pangmalakihang pag-atake ng missile ay marahil ang mga cruiser at destroyer ng US Navy. Ang mga surface combatant ay lahat ay nilagyan ng ipinagmamalaki na sistema ng labanan ng Aegis na siyang pinaka-advanced at nakamamatay na sistema ng labanan sa anumang barkong pandigma sa mundo. Ang dahilan kung bakit ang mga barkong ito ay isang makapangyarihang banta sa mga pakana ng Iran na sabog ang Israel sa limot ay ang spy radar. Ang spy radar na bumubuo sa core ng Aegis combat capabilities ay isang napakalakas na phased array radar na patuloy na nagpapadala ng mga pulso ng enerhiya na naghahanap ng mga air contact na tulad niyan kahit na sa mas mabagal na intensity. Napakagandang sistema ng spy dahil gumagawa ito ng high-fidelity data sa isang barkong pandigma na kayang gumalaw ng higit sa 30 knots. Ang kadaliang kumilos na ito ay lubos na nagpapahusay sa kanyang nasa 200 milya na hanay para sa mga radar nito, na higit na pinahusay ng katotohanan na maraming mga barkong may kakayahang Aegis ang maaaring magbahagi ng mga link ng data. Ito ay isang game changer. Halimbawa, ang isang barko sa Red Sea ay kumukuha ng mga papasok na air contact mula sa Iran sa ibabaw ng Jordan. Pagkatapos ay maipapasa ng barko ang data na ito sa isa pang barko sa Mediterranean na maaring hindi pa ito nakuha gamit ang sarili nilang mga sensor. Ang kabilang barko ay maaring epektibong ibigay ang pakikipag-ugnayan sa isa at mabaril ang banta sa sandaling ito ay pumasok sa Israeli airspace. Ngunit ang mga barko sa ibabaw ay hindi lamang ang bangungot na kailangang harapin ng Iran. Sa katunayan, habang ang mga lumalaban na ito sa ibabaw ay tumutulong sa pag-alis ng kalangitan sa ibabaw ng Israel, ito ay ang mga carrier na talagang nagpapanginig sa mga Iranian sa kanilang mga bota. Ang USS Harry S. Truman at ang USS Abraham Lincoln ay kasalukuyang tumatakbo doon. Sa pagitan nilang dalawa, maaari silang magdala ng humigit kumulang 140 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang higit sa 80 advanced na fighter aircraft tulad ng F-35 at F-18, 10 F-18 Growlers, 8 E-2D Hawkeyes, at 1 toneladang helicopter. Sa pagitan ng 2 carrier air wings na ito lamang, ang puwersang ito ay kabilang sa nangungunang 25% ng pinakamalakas na air force sa mundo ngayon. Ang mga carrier na ito ay bumubuo lamang ng 20% ng kasalukuyang carrier fleet. Salamat sa mga advanced na sasakyang panghimpapawid tulad ng F-35, ang mga barkong ito ay maaring magsagawa ng mga combat air patrol at reconnaissance mission na lampas sa hangganan ng Mediterranean Sea o Arabian Gulf. Sa halos 600 milya na hanay para sa mga F-35 at isang 300 milya na hanay sa mga sensor ng Hawkeye, ang Navy ay epektibong makakagawa ng screen sa halos lahat ng Iraq,
Kuwait, Saudi Arabia, Israel, Syria, at Lebanon. Kung ang Iran ay nagpaputok ng missile sa alinman sa mga bansang iyon, hindi lamang ito makikita ng mga puwersa ng hukbong dagat, ngunit maaari rin itong mabaril. At kung naisip ng Iran na maaring mawala ang mga puwersang ito dahil sa isang taon ng halalan, sila ay lubos na nagkakamali. Sa katunayan, ang kasalukuyang paggasta sa pagtatanggol ng US ay nangangahulugan na ang pakikipagsosyo ng US. Israel ay narito upang manatili ng matagal, mahabang panahon. Ang Estados Unidos ay patuloy na tinitiyak sa Israel na ang US ay interesado sa pagtiyak na ang Israel ay nagpapanatili ng isang qualitative military edge o QMA laban sa mga kaaway nito sa gitnang silangan. Ngunit paano ito naglaro sa pagsasanay? Sa paglipas ng mga taon, ang Israel ay nakatanggap ng higit na direktang tulong militar kaysa sa alinmang bansang nasa nangungunang TETO listahan na pinagsama, at ang tulong na yon ay tumaas lamang taon-taon mula nang magsimula ang digmaan sa Gaza noong 2023. Mula noong Oktubre 2023, ang US ay nagbigay ng higit sa 9 bilyon sa direktang tulong militar sa Israel, at hindi pa kasama dito ang humigit kumulang 100 na benta ng armas na ginawa sa Israel na mas mababa sa limitation ng pag-uulat sa Kongreso. Para sa halos 18 bilyong ito, nakatanggap ang mga Israeli ng 4 bilyon na halaga ng mga missiles para sa Iron Dome at David Sling air defense system nito. 4 bilyon para palitan ang mga kagamitang militar na ibinigay sa Israel mula sa mga inventaryo ng US. Isang $3. 5 bilyong slush na pondo upang payagan ng Israel na bilhin ang anumang gusto nito sa pamamagitan ng Foreign Military Sale Program. $1. 2 bilyon para sa mas maraming pagsubok at pagpapatupad ng Iron Me Beam. Isang $1 bilyon para sa pagsubok at pagpapatupad ng Iron Me Beam. Isang laser ng Iron Me Well, artillery at mortar shell. Ang mga pondong ito ay karagdagan sa $8. 7 bilyon na pakete ng tulong militar na inaprubahan ng Kongreso sa katapusan ng Setyembre 2024. Ngunit sa lahat ng mga sandata na ito, ang US ay hindi maiiwasang nahagip ang sarili na mas malapit sa isang ganap na digmaan sa gitnang silangan. Habang ang mga tropang US ay palaging nakatalaga sa gitnang silangan, na nagpatuloy kahit na matapos ang pag-pull out ng US. Mula sa Iraq at Afghanistan, ang panahon ngayon ang pinakamapanganib na panahon na hinarap ng mga puwersa ng US. Mula noong ang dalawang bansang iyon ay nagkaroon ng malawakang operasyong pang-combat sa Iraq, Syria, at Jordan ng mga tauhan ng US. Army at Air Force ay patuloy na inaatake ng mga Iranian drone at missiles, kadalasan mula sa mga proxy force. Ang mga pag-ataking ito ay hindi dumating ng walang makabuluhang casualty, kapwa sa mga tuntunin ng buhay ng tao at sa mas malawak na estratehikong epekto sa mga operasyong militar ng US sa gitnang silangan. Ang isa sa mga pinakakasumpa-sumpa na insidente na nagpapakita ng tumitinding panganib ay ang pag-atake sa Tower 22 noong Enero 2024. Isang welga na ikinamatay o ikinasugat ng humigit kumulang 50 miyembro ng serbisyo ng US. Ang Tower 22, isang maliit na outpost ng US sa Jordan malapit sa mga hangganan ng Syria at Iraqi, ay nakita bilang isang medyo secure na logistical at surveillance hub. Ang katotohanan na matagumpay itong na target ay binibigyang diin ang parehong mga umuusbong na kakayahan ng mga kaaway na puwersa at ang kahinaan ng kahit na mahusay na ipinagtanggol na mga posisyon. Ito ay hindi basta-basta na pagkilos ng karahasan, bahagi ito ng sinadya at patuloy na kampanya ng Iran at ng mga proxy na puwersa nito para gipitin ang mga puwersa ng US at sirain ang kanilang kalayaan sa pagpapatakbo sa rehiyon. Ang pag-atake sa Tower 22 ay nagdala ng makabuluhang simbolismo. Para sa isa, sinira nito ang anumang matagal na pangunawa na ang mga tauhan ng Amerikano sa gitnang silangan ay kumikilos sa isang mababang panganib na kapaligiran sa labas ng mga aktibong lugar ng digmaan. Ang katumpakan at sukat ng welga ay nagmungkahi ng maingat na pagpaplano, advanced na katalinuhan sa pag-target, at posibleng maging ang paggamit ng mas sopistikadong armas kaysa sa naunang naiugnay sa mga proxy group. Naging dahilan ito sa mga analyst na maghinala ng mas malalim na antas ng pagkakasangkot ng Iranian sa anyuman ng direktang patnubay sa pagpapatakbo, provision ng mga advanced na bala, o koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang grupo ng milisya sa buong Iraq at Syria. Sa dagat, ang banta ay tulad ng patuloy. Sa nakalipas na taon, maraming mapagkakatiwalaang ulat tungkol sa mga destroyer ng US, Navy at iba pang mga sasakyang pandagat na nababaril, kadalasan habang nagsasagawa ng mga patrol o nag-escort ng commercial na pagpapadala sa pinagtatalunang karagatan. Sa ilang mga kaso, ang mga insidenteng ito ay may kinalaman sa direktang paglulunsad ng missile o paggamit ng mga armadong drone. Sa iba, sinubukan ng maliit na fast attack craft na isara ang distansya sa mga barko ng US.
sa kung ano ang maaring ituring bilang mga pag-atake ng pagsubok. Ang mga Amerikanong mandaragat ay paulit-ulit na kinailangan na ipagtanggol ang kanilang mga sarili na gumagamit ng shipborne missile defenses, close-in weapon system, at deck-mounted na mga baril upang i-neutralize ang mga papasok na banta. Ang mga paghaharap sa dagat na ito ay hindi lamang mga tactical na labanan. Bahagi ito ng isang mas malawak na kampanya upang hamunin ang supremacy ng hukbong dagat ng US. Kung pinagsama-sama, ang mga insidenteng ito ay nagpinta ng isang malinaw at nakakabagabag na larawan. Sa nakalipas na taon, walang isang sangay ng militar ng US ang nakaiwas sa direkta o hindi direktang pakikipag-ugnayan ng Iran o ng mga kaalyadong puwersa nito. Ang US Army ay nahaharap sa mga pag-atake sa mga pasulong na base at logistical hub nito. Ang Navy ay na-target sa matataas na dagat. Ang Air Force ay nadala sa mga defensibong operation laban sa mga papasok na banta. At maging ang US Marines at Special Operations Forces ay nasangkot sa pagkontra sa mga pag-atake o pagpigil sa mga pagalit na pagsulong. Ang komprehensibong pakikipag-ugnayan na ito sa lahat ng sangay ng serbisyo ay nagmumungkahi na ang Estados Unidos ay hindi nahaharap sa mga hiwalay na gawain ng panliligalig, ngunit sa halip ay isang coordinated, multi-domain na kampanya na idinisenyo upang palawakin ang mga mapagkukunang militar nito, pawin ang political will nito, at magpadala ng mensahe ng Iranian resilience sa harap ng panggigipit ng Amerika. Mula sa isang madiskarteng pananaw, ang saklaw ng mga pakikipag-ugnayang ito ay naglalabas ng ilang critical na alalahanin. Una, ang patuloy na kapaligiran ng banta ay nagpapalubha sa pagpaplano ng pagpapatakbo ng US. Ang bawat base, barko, at patrol ay nangangailangan na ngayon ng mas mataas na mga hakbang sa pagtatanggol, pinataas na suporta sa paniktik, at pagpaplano ng contingency para sa mabilis na pagdami. Ito ay hindi maiiwasang kumonsumo ng mga mapagkukunan at atensyon na maaring idirekta sa mas malawak na madiskarteng mga layunin sa rehiyon. Pangalawa, ang mga pag-atake ay nagsisilbing isang paraan ng estratehikong pagmemensahe ng Iran sa pamamagitan ng pagpapakita ng kakayahang hampasin ang mga puwersa ng US sa lupa, sa dagat, at posibleng nasa himpapawid. Ipinapaalam ng Tehran sa parehong domestic at international na mga manonood na ang mga puwersang Amerikano ay hindi masusugatan at ang patuloy na presensya ng US sa Middle East ay may mga nasasalat na gastos. Ang psikolohikal na epekto sa mga miyembro ng serbisyo ng US ay hindi rin dapat maliitin. Ang kaalaman na ang bawat mission, kung ang isang regular na patrol, isang logistical resupply, o isang maritime escort ay nagdadala ng mas mataas na panganib, ng pakikipag-ugnayan sa mga kaaway na puwersa ay maaaring makapinsala sa moral at bilis ng pagpapatakbo. Nadagdagan pa ito ng katotohanan na marami sa mga pakikipag-ugnayang ito ay nagaganap sa mga lugar na hindi formal na itinalaga bilang mga aktibong sona ng digmaan, na nagpapalabo ng mga linya sa pagitan ng mga operasyon sa panahon ng kapayapaan at mga katotohanan sa panahon ng digmaan. Higit pa rito, ang patuloy na katangian ng mga pag-atake na ito ay binibigyang diin ang pagiging epektibo ng diskarte ng proxy warfare ng Iran sa pamamagitan ng paggamit ng mga milisya, mga rebelding grupo, at mga nagkakasundo na paksyon sa maraming bansa. Ang Tehran ay maaring magbigay ng panggigipit sa mga puwersa ng US nang hindi gumagawa ng sarili nitong mga regular na unit ng militar upang buksan ang confrontation. Binibigyang daan nito ang Iran na mapanatili ang kapani-paniwalang pagkakatanggi, gawing komplikado ang mga tugon na diplomatiko ng US, at magpatakbo sa isang kulay-abo na sona na mahirap tugunan gamit ang mga karaniwang hakbang sa pagpigil. Ang hamon para sa Washington ay ang pagtugon ng masyadong pilit ay nanganganib na lumaki sa isang mas malawak na salungatan sa rehiyon, habang ang isang nasusukat o kaunting tugon ay nanganganib sa pagpapalakas ng loob ng mga kalaban. Sa kabuuan, ang pag-atake sa Tower 22 at ang paulit-ulit na pakikipag-ugnayan sa dagat laban sa mga sasakyang pandagat ng US Navy ay sagisag ng isang mas malawak, patuloy na kampanya na umani sa bawat sangay ng militar ng Amerika. Hindi ito serya ng mga hindi nauugnay na insidente, ngunit isang magkakaugnay na pattern ng multi-domain na panliligalig at atrisyon na idinisenyo upang subukan ang paglutas at kakayahang umangkop ng US. Sa nakalipas na taon, ang Iran at ang mga proxy nito ay nagpakita ng kakayahang magbanta sa mga puwersa ng US sa halos lahat ng kapaligiran sa pagpapatakbo na ginagawang malinaw na ang paligsahan para sa impluwensya at seguridad sa gitnang silangan ay malayong matapos. At ang halaga ng pagpapanatili ng presensya ng mga Amerikano doon ay patuloy na tumataas. Dahil dito, nahanap ng US ang sarili nitong teetering patungo sa gilid ng bangin kung saan maaring hindi na ito makakabalik. Sa mga makasaysayang antas ng nakamamatay na tulong na dumadaloy sa mga kamay ng Israeli,
kasama ang patuloy na kabanggisan ng Iran sa pag-atake sa mga tropa ng US. Tiyak na may mangyayari sa lalong madaling panahon. Ngunit kung nangyari ito, matututunan ng Iran kung ano ang tunay na kahulugan ng pagkatakot. Bye muna!